Darating ang araw na luluhod ang aking asawang mandaraya sa harap ng aking mga paa. Humihingi ng tawad habang ang kanyang mundo ay nagkakapira-piraso. Darating ang sandali na ang aking pinsang ahas ay mabubulok sa likod ng mga rehas. Tanging ang sarili niyang mga kasinungalingan ang kasama sa dilim. Sa araw na iyon, hindi luha ang makikita nila sa aking mga mata, kundi ang malamig na ningning ng aking tagumpay. Ngunit bago ang lahat, kailangan ko munang silyuhan ang isang lihim, isang dokumentong iniwan ng aking ama, na hindi nila kailanman inakalang umiiral. Isang oras bago ang aming ika-10 anibersaryo, doon namatay ang Serena na kilala nila. Serena, intindihin mo naman, ginagawa ko lang ito para sa kinabukasan nating lahat. Kung hindi ko ililipat ang mga ari-arian sa pangalan ni Clarice, kukunin lang iyan ng mga bangko dahil sa mga utang na iniwan ng tatay mo. Napatitig ako sa pintuan ng aming master bedroom na bahagyang nakabukas. Ang boses na iyon, ang boses ni Adrian, na dati ay nagbibigay sa akin ng payapa, ay ngayon ay tila kiskis ng kalawang sa aking pandinig. Hindi ako pumasok. Nanatili akong nakatayo sa madilim na pasilyo. Hawak ang mamahaling relo na balak ko sanang iregalo sa kanya. Pero Adrian, paano kung malaman niya, alam mong matalino si Serena? Boses naman yon ni Clarice, ang pinsang itinuring kong kapatid. Ang taong pinatira ko sa sarili kong bahay nang wala siyang matakbuhan. Ngunit ang boses niya ngayon ay walang bahid ng hiya, kundi puno ng mapanuring panunukso. Hindi niya malalaman, masyadong abala ang asawa ko sa pagiging dakilang asawa at pag-aalaga sa nanay ko. She's too predictable, Clarice. Isang matamis na salita ko lang. Pipirma na naman yon sa kahit anong iabot ko. Narinig ko ang marahang hagikik ni Clarice. Kasunod ang tunog ng paglapat ng mga balat na nagpataas ng balahibo ko sa dumi. Walang luhang pumatak sa aking mga mata. Sa halip, naramdaman ko ang isang matinding lamig na dumaloy sa aking mga ugat. Ang bawat sakripisyo ko sa loob ng 10 taon, ang pagtalikod ko sa aking pangarap na maging arkitekto. Ang pagbebenta ng aking mga alahas para sa kanyang negosyo. Ang pagtitiis sa masungit niyang ina ay nauwi sa isang malaking pagtataksil. Dahan-dahan kong inilabas ang aking cellphone. Hindi nanginginig ang aking kamay. Itinapat ko ang lente ng kamera sa siwang ng pinto. Nakita ko sila, si Adrian, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, at si Clarice, suot ang pulang dress, na ako mismo ang bumili para sa kanya. Pinindot ko ang record. Hinayaan ko ang bawat ungol at bawat salita ng kanilang pagtataksil na makuha ng aking aparato. Ito ang aking magiging sandata. Isang sulyap sa aking relo. Mayroon na lamang 40 minuto bago magsimula ang party sa ibaba. Darating ang mga board members, ang aming mga kaibigan, at ang aking biyenan. Kung sasalubungin ko sila ngayon at magwawala, ako ang magmumulang talunan. At hindi ako papayag na mangyari iyon. Mabilis akong bumalik sa aking sariling study room. Binuksan ko ang isang lihim na drawer na tanging ako lang ang nakakaalam. Doon ay nakatago ang isang asul na folder, ang huling habilin ni Papa. Naalala ko ang kanyang huling salita, Serena. Sa oras na maramdaman mong hindi naligtas ang iyong tahanan, buksan mo ito. Ngayon ko lang naintindihan. Binasa ko ang mga dokumento sa bilis na tila ba hinahabol ng kamatayan. Isang ngiting mapait ang gumuhit sa aking mga labi. Adrian, akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat? Akala mo ba ay tanga ang tatay ko, gaya ng iniisip mo? Narinig ko ang marahas na pagkatok sa pinto. Serena, are you in there? Mag-uumpisa na ang party sa ibaba. Bakit hindi ka pa nakabihis? Boses iyon ni Doña Remedios, ang aking biyenan. Sa tono ng kanyang pananalita, alam kong alam niya ang ginagawa ng kanyang anak sa kabilang kwarto, at hinahayaan niya lang ito. Susunod na ako, Mama, malamig kong sagot. Hindi ako umiyak habang hinaharap ko ang salamin. Pinunasan ko ang anumang bahid ng pagod sa aking mukha. Naglagay ako ng lipstick na kasing pula ng dugo. Isinuot ko ang aking pinakamagandang alahas. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking wedding ring. Marahan ko itong inilapag sa ibabaw ng lamesa, sa tabi ng folder na naglalaman ng mga ebidensya ng utang ni Adrian, na hindi niya alam na nabili ko na sa ibang bangko. Habang bumababa ako sa hagdan, nakita ko ang kislap ng mga chandelier
at ang mga ngiti ng mga bisita. Nakita ko si Adrian sa dulo ng bulwagan. Maayos na ang suot. Tila isang perpektong Ginoo. Sa tabi niya, si Clarice. Nakangiti ng matamis. Tila isang anghel. Lumapit ako sa kanila. Bawat hakbang ko ay may bigat ng isang hatol. Happy anniversary, asawa ko. Bulong ko nang makalapit ako kay Adrian. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Naramdaman ko ang kanyang bahagyang pagkulas. Isang senyales ng takot na pilit niyang itinago. You look beautiful, Serena, sagot niya. Ngunit umiwas siya ng tingin. Salamat. May inihanda akong sorpresa para sa inyong lahat mamaya. Sabi ko. Habang ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso kay Clarice. Isang bagay na hinding-hindi ninyo makakalimutan. Eksaktong 8:00 ng gabi, tumunog ang aking cellphone. Isang mensahe mula sa aking private investigator, ma'am. Tapos na po. Lahat ng accounts na pinangalanan ni Adrian kay Clarice ay kasalukuyan nang naka-freeze dahil sa suspicious activity report na isinumite natin. Isang lihim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito pa lamang ang simula, ngunit bago pa man ako makapagsalita sa harap ng lahat, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang grupo ng mga lalaking naka-uniforme ang pumasok. Hindi sila mga bisita. Sila ay mga sheriff. Mr. Adrian Villanueva. Mayroon kaming warrant para sa foreclosure ng ari-ariang ito. Anunsyo ng pinuno nila. Nagkagulo ang mga bisita. Namutla si Adrian. Ano? Hindi maaari bayad ang lahat ng utang ko. Tumingin siya sa akin. Humihingi ng tulong. Humihingi ng paliwanag. Ngunit nanatili akong nakatayo. Tila isang estatwang bato. Bakit ka nakatingin sa akin? Adrian, tanong ko sa gitna ng katahimikan. Hindi ba't sabi mo, ginagawa mo ang lahat para sa kinabukasan nating lahat? Ngayon, harapin mo ang kinabukasan na binuo mo. Tinalikuran ko sila at naglakad palabas ng mansyon. Bitbit ang tanging bag na naglalaman ng aking tunay na pagkakakilanlan. Ngunit bago ako makarating sa gate, isang sasakyan ang huminto sa aking harapan. Bumukas ang bintana at bumungad ang mukha ni Attorney Rafael Mendoza. Handa ka na ba? Serena tanong niya. Higit pa sa handa, Rafael. Sumakay ako sa sasakyan ng hindi lumilingon. Ngunit sa aking pag-alis, isang tanong ang nanatili sa aking isipan habang tinitingnan ko ang huling dokumentong iniabot ni Rafael sa akin. Isang pangalan ang nakasulat sa ilalim ng listahan ng mga shares na pagmamay-ari ni Papa, isang pangalang. Hindi ko inaasahan bakit nakasulat dito ang pangalan ni Gabriel at ano ang kinalaman ng isang simpleng may-ari ng karinderya sa malaking kumpanya ng aking ama. Wala kang utang na loob, Serena. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng anak ko para buhayin ka ng marangya, ito pa ang isusukli mo. Isang kahihiyan sa harap ng maraming tao. Ang boses ni Doña Remedios ay tila matalim na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng gabi. Nakatayo siya sa harap ko. Ang kanyang mukha ay nanginginig sa galit habang ang mga sheriff ay patuloy sa pag-iimbentaryo ng mga gamit sa loob ng bahay. Sa likod niya, nakita ko si Clarice. Hawak niya ang braso ni Adrian. Ang kanyang mukha ay puno ng piking pag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kagalakan. Mama, please, huminahon po kayo, malumanay na sabi ni Clarice. Ngunit alam kong bawat salita niya ay lason. Baka nakalimutan lang ni Serena na sa pamilyang ito, ang katapatan ay higit pa sa pera. Siguro ay sobrang stress lang siya, kaya niya nagawa ang lahat ng ito. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang babaeng ito na pinakain ko at binihisan nang siya ay itakwil ng sarili niyang mga magulang, ay ngayon ay umaastang anghel sa harap ng aking biyenan. Katapatan. Clarice, ang aking boses ay kalmado, malamig gaya ng simoy ng hangin bago ang bagyo. Seryoso ka ba? Ang katapatan ba ay ang pakikipagtalik sa asawa ng iyong pinsan sa loob mismo ng kanyang kwarto? Iyan ba ang itinuro sa iyo ng iyong mga magulang, isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi? Hindi mula kay Adrian, kundi mula kay Doña Remedios. Nalasahan ko ang dugo sa aking labi. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Clarice. Siya ang nag-aalaga sa akin habang ikaw ay abala
sa kung ano-anong drama mo. Lumabas ka na sa bahay na ito. Serena. Ngayon din, wala kang makukuha kahit isang duling na sentimo. Lahat ng ari-arian dito ay nakapangalan na sa anak ko at sa tiwala na ibinigay namin sa kanya. Tumingin ako kay Adrian. Hindi siya makatingin sa akin. Nanatili siyang nakatungo. Tila isang batang nahuli sa kasalanan, ngunit walang balak na humingi ng tawad. Adrian, wala ka ba talagang sasabihin, tanong ko? Pagkatapos ng 10 taon, pagkatapos kong ibenta ang lupa ni Papa, para lang hindi malubog sa utang ang kumpanya mo. I'm sorry, Serena. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng duwag na emosyon. Pero kailangan nating gawin ito, sabi ni Clarice. Ito ang tanging paraan para maisalba ang pangalan ng mga Villanueva. Umalis ka na muna. Mag-usap na lang tayo sa pamamagitan ng mga abogado. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Ang lalaking sinamba ko ay isang anino lamang pala ng isang tunay na tao. Hindi ko na hinintay na kaladkarin ako ng mga gwardya. Tinalikuran ko sila ng may taas no. Bitbit ang aking maliit na bag. Lumakad ako palabas ng gate, habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak mabigat, malamig. Tila nakikiramay sa bigat ng aking nararamdaman. Naglakad ako ng walang direksyon hanggang sa maramdaman ko ang panginginig ng aking tuhod. Ang pagod, ang gutom, at ang sakit ng sampal ng aking biyenan ay tila sabay-sabay na sumabog sa aking katawan. Ang mundo ay nagsimulang uminog. Ang huling nakita ko ay ang malabong liwanag ng isang karinderya sa dulo ng kalsada bago tuluyang dumilim ang lahat. Naramdaman ko ang init ng isang baso ng sabaw sa aking mga labi. Bago ko pa man maidilat ang aking mga mata, ang bango ng luya at bawang ay tila humahaplos sa aking pagod na diwa. Dahan-dahan lang, ma'am. Uminom muna kayo nito para bumalik ang lakas ninyo. Idinilat ko ang aking mga mata at nakita ang isang lalaking may maamong mukha ngunit may matitigas na kamay, ang mga kamay ng isang taong sanay sa sipag. Siya si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng malasakit na matagal ko nang hindi nararamdaman mula sa mga taong tinawag kong pamilya. Nasaan ako, mahina kong tanong. Nasa kainan ni Gabriel po kayo. Nakita ko kayong bumagsak sa labas habang nagliligpit ako ng mga mesa. Huwag kayong mag-alala, ligtas kayo rito. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid. Ito ay isang simpleng kainan, malinis at puno ng mga kahoy na silya. Ngunit may kakaiba sa lugar na ito. May isang pamilyar na pakiramdam na tila ba nakarating ako sa isang lugar na matagal ko nang dapat pinuntahan. Salamat, Gabriel. Sabi ko habang pilit na bumabangon. Ma'am, huwag po kayong magmadali, sabi ni attorney. Rafael, darating siya rito para sunduin kayo. Kilala niya po ako, nabigla ako sa narinig. Kilala mo si Rafael. Paano? Ngumiti ng bahagya si Gabriel. Isang ngiting may halong misteryo. Mahabang kwento po, Ma'am Serena. Pero ang mahalaga ngayon, kailangan ninyong magpalakas. Marami pa kayong haharapin. Bago ko pa man siya matanong muli, narinig ko ang mabilis na paghinto ng isang sasakyan sa labas. Pumasok si Rafael na may dalang isang makapal na folder. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bahid ng ngiti. Serena, kailangan mong makita ito, sabi niya habang inilalapag ang mga dokumento sa harap ko. Kinuha ko ang mga papel. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok nang mabilis nang makita ko ang mga litrato at ang pulang tatak sa ibabaw ng isang dokumento. Ito ay isang foreclosure notice. Ngunit hindi ito para sa mansyon ng mga Villanueva. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan habang binabasa ang address. Ito ang bahay ng aking mga magulang, ang kaisa-isang alaala na iniwan ni Papa para sa amin ni Noel. Ang lugar kung saan nakatago ang lahat ng aming kasaysayan. Bakit, Rafael? Paanong nangyari ito? Binayaran ko ang lahat ng amilyar nito, ang aking boses ay nanginginig sa galit. Ginamit ni Adrian ang titulo ng bahay ninyo bilang collateral sa isang panibagong loan. Serena, pineke niya ang pirma mo. At ang masama nito, ang loan ay hindi sa bangko, kundi sa isang pribadong lending company na pagmamay-ari ng isang kumpanya sa ilalim ng pangalan ni Clarice. Napatayo ako sa tindi ng puot. Hindi pa sila kontento na palayasin ako.
Gusto nilang burahin ang bawat bakas ng aking pagkatao. Gusto nilang kunin pati ang tahanang kinalakihan ko. May 3 araw na lang tayo bago nila tuluyang makuha ang bahay. Dagdag ni Rafael. At may isa pa kaming natuklasan sa record ng kumpanya ng tatay mo. Tumingin ako kay Rafael. Pagkatapos ay kay Gabriel na nananatiling tahimik sa gilid. May isang bagay sa mga mata ni Gabriel na tila humihingi ng paumanhin. Isang bagay na hindi ko maintindihan. Ano yung tanong ko? Inabot sa akin ni Rafael ang isang lumang litrato na nakasingit sa folder. Ito ay litrato ng aking ama, kasama ang isang batang lalaki sa harap ng karinderyang ito. At sa likod ng litrato, may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa na ngayon lang nagkaroon ng katuparan. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasa ginto, kundi sa taong nakakaalam ng lihim ng ating dugo. Serena, boses iyon ni Gabriel. Malalim at puno ng bigat. Hindi lang ito basta karinderya. Dito itinago ng tatay mo ang huling ebidensya na magpapabagsak sa lahat ng plano ni Adrian. Pero may isang problema. Anong problema, tanong ko? Habang ang aking kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Ang ebidensyang iyon ay nakatago sa loob ng vault sa bahay ninyo, ang bahay na balak kunin ni Clarice. Bukas ng umaga. Serena, hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Kung makuha nila ang bahay, makukuha rin nila ang mga orihinal na dokumento ng kumpanya na hindi kailanman naisalin sa pangalan ni Adrian. Ang tinig ni Attorney Rafael ay kasing talim ng isang utos. Nakatayo siya sa gitna ng karinderya ni Gabriel, habang ang labas ay binabalot pa rin ng malakas na ulan. Ang tunog ng mga patak ng tubig sa bubong ay tila isang mabilis na tibok ng puso. Nagpapaalala sa akin na ang bawat segundo ay mahalaga. Bakit ngayon mo lang ito sinabi, Rafael? Bakit hinayaan mong umabot sa ganito, tanong ko, habang pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Dahil iyon ang bili ng tatay mo, Serena, sabi niya, ibibigay ko lang ang impormasyong ito kapag nakita mo na ang tunay na kulay ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ayaw niyang maging kompetisyon ang pera sa pagitan ninyong mag-asawa. Hanggang sa napatunayan nating walang pag-ibig sa puso ni Adrian. Napahawak ako sa mesa. Ang sakit ay naroon pa rin. Ngunit ang galit ay mas matimbang na ngayon. Bago pa ako makasagot, ang pinto ng karinderya ay marahas na bumukas. Isang lalaki ang pumasok basang-basa ng ulan, pagod, at may malaking sugat sa kanyang braso. Nanlaki ang aking mga mata nang makilala ko siya. Noel, ang aking kapatid. Ang lalaking 10 taon kong isinumpa dahil sa pag-iwan sa amin ni Papa. Ang lalaking akala ko ay nagpakasasa sa ibang bansa habang ako ay nagdurusa sa piling ng mga Villanueva. Ate, ang boses ni Noel ay paos. Humakbang siya palapit sa akin, ngunit agad siyang napaatras nang makita ang aking malamig na tingin. Anong ginagawa mo rito? Pagkatapos ng 10 taon, ngayon ka pa magpapakita. Ngayong wala na tayong kumon na ari-arian, kundi ang bahay na balak kunin ng asawa ko. Ang bawat salita ko ay tila latigo. Ngunit hindi sumagot si Noel. Sa halip, inilabas niya ang isang lumang pasaporte at isang makapal na balot ng pera, mga dolyar, na tila pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ate, nagkakamali ka. Bulong niya. Hindi ako umalis para iwan kayo. Umalis ako dahil nalaman ko ang mga utang na lihim na kinuha ni Adrian sa pangalan ni Papa bago pa siya mamatay. 10 taon akong nagpakapagod sa barko para lang mabayaran ang mga utang na iyon nang hindi mo nalalaman. Ayokong mag-alala ka, ayokong masira ang tingin mo sa asawa mo. Napatigil ang mundo ko. Ang katahimikan sa loob ng karinderya ay tila naging isang mabigat na pasanin. Tumingin ako kay Rafael at ang kanyang marahang pagtango ang nagkumpirma sa lahat. Noel, bakit hindi mo sinabi ang aking boses ay gumuho? Ang galit na itinanim ko sa aking puso laban sa aking kapatid ay biglang naglaho, pinalitan ng isang matinding hiya. Dahil alam kong mahal mo siya, ate, pero noong nalaman kong pati ang bahay natin ay balak nilang kunin, bumalik ako, hindi ko hahayaang pati ang huling alaala ni Papa ay madungisan nila. Lalapit sana ako para yakapin siya. Ngunit ang tunog ng telebisyon sa sulok ng karinderya ay kumuha ng aming atensyon. Isang breaking news.
Isang engrandeng anunsyo mula sa pamilya Villanueva. Ang CEO ng Villanueva Group na si Adrian Villanueva ay formal nang nag-anunsyo ng kanyang engagement sa kilalang businesswoman na si Clarice Montenegro. Ilang oras lamang matapos ang balita ng hiwalayan nila ng kanyang asawang si Serena. Sa screen, nakita ko si Adrian nakangiti, hawak ang kamay ni Clarice na may suot na dambuhalang diamante. Ang diamante na alam kong binili gamit ang perang dapat ay pambayad sa amilyar ng aming bahay. Mga hayop, ang mura ni Noel ay puno ng pagkamuhing narinig ko sa buong buhay ko. Hayaan mo silang magdiwang. Noel, ang aking boses ay muling naging malamig. Kasing tigas ng bakal. Iyan ang huling gabi ng kanilang kaligayahan. Bumaling ako kay Gabriel, na kanina pa nakikinig sa amin. Gabriel, handa na ba ang sasakyan pupunta tayo sa bahay ni Papa? Ngayon din. Pero ma'am, gabi na at malakas ang ulan. Delikado ang mga daan, babala ni Gabriel. Mas delikado ang manatili rito habang ninanakaw nila ang buhay ko. Tara na, sumakay kami sa lumang jeep ni Gabriel. Habang binabaybay namin ang madilim at maulang kalsada patungo sa aming ancestral home sa Santa Mesa. Hindi ko mapigilang isipin ang nakasulat sa dokumento ni Papa. Ang betrayal clause. Nang makarating kami, ang gate ng aming bahay ay mayroon ng kadena at isang malaking signage private property. No trespassing. Montenegro Lending Corporation. Walang hiya talaga ang babaeng iyan, sabi ni Noel habang sinusubukang sirain ang kadena gamit ang isang bakal. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa kadena ay umalingaw-ngaw sa tahimik na subdivision. Tila isang babala sa sinumang makakarinig. Nang sa wakas ay makapasok kami. Ang loob ng bahay ay madilim at puno ng alikabok. Ngunit dire-diretso ako sa lumang library ni Papa. Sa likod ng isang malaking painting ng aming pamilya, naroon ang vault. Nanginginig ang aking mga daliri habang inilalagay ko ang code. Ang petsa ng kapanganakan ko. Ang mabigat na pintuan ng vault ay bumukas ng may marahang pag-ingit ng mga lumang bisagra. Sa loob, walang ginto o alahas. Tanging isang manipis na kahon na gawa sa nara. Binuksan ko ito at nakita ang isang sulat kamay na dokumento at isang maliit na susi na may tatak ng isang sikat na bangko sa Switzerland. Para sa aking Serena, sa araw na basahin mo ito, ibig sabihin ay natupad ang aking kinatatakutan. Huwag kang iiyak. Ang susi na ito ay hindi para sa pera, kundi para sa katotohanang magpapalaya sa iyo at magpapaluhod sa iyong mga kaaway. Binasa ko ang nilalaman ng dokumento. Isang kasunduan sa pagitan ni Papa at ng ama ni Adrian. 30 taon na ang nakalilipas. Ang kumpanyang pinatatakbo ni Adrian ngayon, hindi ito sa kanya. Hindi kailanman naging sa kanila. Ate, ano yan? Tanong ni Noel. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha. Isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi, isang ngiting hindi pa nakikita ng kahit na sino sa pamilya Villanueva. Rafael, tawagan mo ang press, sabihin mo, magkakaroon ng isang mahalagang press conference ang tunay na may-ari ng Villanueva Group bukas ng umaga. Pero Serena, delikado ito. Siguradong gagawa ng paraan si Adrian para pigilan ka, paalala ni Rafael. Hayaan mo siyang sumubok. Habang papalabas kami ng bahay, isang ilaw ng sasakyan ang biglang tumama sa aming mga mata. Isang itim na SUV. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking hindi ko inaasahan. Hindi si Adrian, hindi si Clarice, kundi ang bodyguard ni Doña Remedios. May hawak na sobre at may kasamang 2 lalaking halatang hindi maganda ang pakay. Ma'am Serena, sabi ni Doña Remedios, may kailangan daw kayong pirmahan bago kayo tuluyang mawala sa paningin namin. Tumingin ako sa paligid. Kami lang ni Noel, Gabriel at Rafael. Ang ulan ay mas lalong lumakas. Pilit na itinatago ang anumang mangyayari sa madilim na bakuran ng aming ancestral home. Pirman mo na ito, Serena? Para hindi na humantong sa gulo, ang boses ni Bernardo, ang matapat na aso ni Doña Remedios, ay puno ng banta. Ibinigay niya sa akin ang isang basang sobre. Alam ko kung ano ang laman nito, isang quitclaim at waiver of rights. Gusto nilang talikuran ko ang anumang habol sa kumpanya at sa mansyon kapalit ng maliit na halaga.
Gusto nilang tuluyan akong burahin sa kasaysayan ng mga Villanueva. Ate, huwag mong tatanggapin iyan. Ang nanginginig na boses ni Noel ay puno ng pag-aalala habang humaharang siya sa harap ko. Ang kanyang sugatang braso ay patuloy na dinadaluyan ng dugo na humahalo sa ulan. Umalis kayo sa harap namin, ang malamig na utos ni Gabriel. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng malasakit, ay ngayon ay tila dalawang talim ng kutsilyo na nakatitig sa mga tauhan ni Doña Remedios. Ano ang gagawin mo? Tagaluto, ihahagis mo sa amin ang iyong sandok pagtuya ng isa sa mga lalaki, habang inilalabas ang isang bakal na pamalo. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, mabilis ang kanyang naging paggalaw. Hindi ko inaasahan ang bilis ng kanyang mga kamay. Sa isang kisap mata, narinig ko ang tunog ng pagtama ng kamao sa matigas na panga at ang pagbagsak ng katawan ng isa sa mga lalaki sa basang semento. Walang imik si Gabriel. Bawat galaw niya ay kalkulado, tila isang taong dumaan sa matinding pagsasanay. Gabriel, tama na. Ang aking boses ay pumutol sa tensyon. Huwag mong dungisan ang mga kamay mo para sa mga taong ito. Kinuha ko ang sobre mula kay Bernardo. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Isang tingin na nagpaurong sa kanya ng ilang hakbang. Marahan kong pinunit ang mga dokumento sa harap niya mula sa itaas hanggang sa ibaba. Unti-unti, habang ang bawat piraso ay nililipad ng hangin at sumasama sa putik sa lupa. Sabihin mo kay Doña Remedios, ang kailangan ko ay hindi ang kanyang pera. Ang kailangan ko ay ang makita siyang nawawala ng lahat, gaya ng ginawa niya sa akin. At sabihin mo kay Adrian, magkita kami sa kumpanya bukas ng umaga. Kinabukasan, ang araw ay sumikat ng may kakaibang ningning sa Makati. Nakatayo ako sa harap ng dambuhalang gusali ng Villanueva Group of Companies. Suot ko ang aking pinakamagandang puting suit. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod. At ang aking mga mata ay nakatago sa likod ng mamahaling sunglasses. Sa tabi ko ay si Attorney Rafael. Hawak ang asul na folder na naglalaman ng aming alas. Pagpasok namin sa lobby, ang mga empleyado na dati ay bumabati sa akin ng may kasamang tsimis, ay biglang natahimik. Ramdam ko ang kanilang mga bulong, ang kanilang mga mapanghusgang tingin. Ngunit hindi ko sila pinansin. Dire-diretso ako sa elevator patungo sa executive floor. Nang bumukas ang pinto, ang unang sumalubong sa akin ay ang malakas na halakhak ni Clarice. Nakaupo siya sa aking dating lamesa, tila isang reyna sa kanyang bagong kaharian. Si Adrian ay nakatayo sa tabi niya, may hawak na baso ng champagne. Serena. What a surprise! Ang boses ni Clarice ay puno ng kaplastikan. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba ay nag-e-enjoy ka na sa iyong bagong buhay sa karinderya? Clarice, please! Hindi kami tumatanggap ng mga taong walang appointment. Dagdag ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa mga security. Hindi ako natinag. Lumapit ako sa lamesa at dahan-dahang tinanggal ang aking sunglasses. Tiningnan ko ang bawat gamit sa ibabaw ng lamesa, ang mga litrato ko na pinalitan na ng litrato nila ni Clarice. Masyado kayong nagmamadali. Ang aking boses ay malumanay, ngunit may talim na hindi nila inaasahan. Hindi ako pumunta rito bilang asawa mo. Adrian, pumunta ako rito bilang ang bagong strategic consultant na ipinadala ng main investor ng kumpanyang ito. Natahimik ang buong silid. Nabitawan ni Adrian ang kanyang baso. At ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila hudyat ng simula ng kanilang pagbagsak. Ano, consultant, anong kalokohan ito ang basigaw ni Clarice? Ang kanyang mukha ay nagsisimula ng mamula sa galit. Inilapag ni Attorney Rafael ang mga dokumento sa lamesa. Ayon sa huling board resolution, ang SJV Trust Fund na pagmamay-ari ng yumaong ama ni Serena ay may hawak na 40% ng shares ng kumpanyang ito. At dahil sa hindi ninyo pagbabayad ng mga utang sa bangko, ang trust fund ang pansamantalang kukuha ng kontrol sa operasyon. At ang napili nilang kinatawan ay walang iba kundi si Serena Villanueva. Lumapit ako kay Clarice. Ramdam ko ang kanyang panginginig habang dahan-dahan siyang tumatayo mula sa aking upuan. Inayos ko ang aking salamin at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Iyan ang upuan ko. Clarice, bulong ko,
Sapat na para marinig niya lamang. Ang lahat ng hiniram mo ang asawa ko, ang kumpanya ko, ang dangal ko ay sisiguraduhin kong ibabalik mo ng may kasamang interes. Ngayon, lumabas ka sa opisina ko. May trabaho pa ako. Hindi makapagsalita si Clarice. Tumingin siya kay Adrian. Ngunit ang lalaking inaasahan niyang magtatanggol sa kanya ay nakatitig lamang sa akin nang may halong takot at hindi maipaliwanag na paghanga. Isang matinding sampal sa ego ni Clarice ang makitang ang lalaking inagaw niya ay tila muling nahahalina sa babaeng tinangka niyang sirain. Nang makaalis sila, naupo ako sa aking upuan. Ramdam ko ang tibok ng aking puso, ang tamis ng unang tagumpay. Ngunit ang aking saya ay naputol nang makuha ng aking paningin ang isang maliit na sobrang itim sa ibabaw ng aking keyboard. Walang pangalan ng nagpadala. Binuksan ko ito. Sa loob ay may isang litrato ko habang natutulog sa loob ng karinderya ni Gabriel kagabi. At sa likod nito, may nakasulat na mga salitang nagpalamig sa aking sikmura. I know what you're doing, Serena. Stop now or else. Hindi lang kumpanya ang mawawala sa'yo, pati ang buhay ng kapatid mo ay nakataya. Napatingin ako sa labas ng bintana. Isang itim na sasakyan ang nakaparada sa tapat ng gusali. Tila naghihintay, tila nagmamasid. Sino ang taong ito? At hanggang saan ang kaya nilang gawin para mapanatili ang kanilang mga lihim. Hindi ko hinayaang makita ng sinuman ang panginginig ng aking kalooban habang tinititigan ang litrato ni Noel. Mabilis ko itong itinago sa loob ng aking bag nang marinig ko ang marahang pagkatok sa pinto ng aking opisina. Inasahan kong si Rafael iyon, ngunit ang pumasok ay si Gabriel. Wala na siyang suot na apron, nakasuot siya ng isang simpleng itim na polo na nagpapatingkad sa kanyang pagiging seryoso. Ma'am Serena, kailangan nating mag-usap. Ang kanyang boses ay malalim, tila may dalang babala. Gabriel, paano ka nakapasok dito? Masyadong mahigpit ang security sa floor na ito. Tanong ko, habang pilit kong ibinabalik ang aking profesional na anyo. Ang mga security dito ay mga tao rin. At ang mga tao ay may mga kumpas na madaling basahin. Sagot niya habang isinasara ang pinto. Nabalitaan ko ang nangyari sa bahay ninyo kagabi. Alam kong may banta sa buhay ni Noel. Napatitig ako sa kanya. Sino ka ba talaga, Gabriel? Hindi ka lang basta may-ari ng karinderya. Hindi ba ang bilis ng galaw mo kagabi? Ang paraan mo ng pagsasalita. Hindi ka ordinaryong tao. Lumapit siya ng bahagya. At naramdaman ko ang isang uri ng proteksyon na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang tatay mo, si Don Sergio, ang nagligtas sa pamilya ko noong mawala ang lahat sa amin. Binigyan niya ako ng pagkakataong magbagong buhay pagkatapos ng serbisyo ko sa militar. May utang na loob ako sa kanya na hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Ang huling bilin niya sa akin ay bantayan ka. Lalo na kung darating ang araw na ang taong pinili mong mahalin ang siyang magiging mitsa ng iyong pagbagsak. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang aking ama ay laging 3 hakbang na mas maaga sa lahat. Kahit sa kanyang pagkawala, nag-iwan siya ng isang bantay para sa akin. Kung ganon, tulungan mo ako. Ang aking boses ay puno ng pait. May nagmamanman sa atin. May nakakaalam kung nasaan tayo. Alam ko, at alam ko rin kung sino ang nasa likod nito, sabi ni Gabriel, habang inilalapag ang isang tablet sa aking mesa. Hindi lang si Adrian ang kalaban mo, Serena. Si Clarice ay may koneksyon sa mga underground lending firms. Nalaman ko na nagnanakaw siya ng pondo mula sa kumpanya ninyo para bayaran ang kanyang mga sariling utang sa sugal at mga luho na hindi alam ni Adrian. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito ang butas na kailangan ko. Ang pag-ibig ni Adrian kay Clarice ay nakabatay lamang sa pakinabang at sa ilusyon ng katapatan. Kapag nalaman niya na ang kanyang anghel ay unti-unti siyang binubutas, ang kanilang alyansa ay guguho. Bago pa kami makapagpatuloy sa aming plano, ang pinto ay marahas na bumukas ng walang katok. Pumasok si Adrian. Ang kanyang mukha ay puno ng frustration at isang uri ng desperasyon na pilit niyang itinatawid bilang galit. Serena, anong ginagawa ng lalaking ito? Dito sigaw niya habang itinuturo si Gabriel. Isang araw ka pa lang dito,
Nagdadala ka na ng kung sino-sinong hampas lupa sa loob ng opisina ko. Dahan-dahan akong tumayo. Tiningnan ko si Adrian nang walang kahit anong emosyon. Tila ba isa lamang siyang istorbo sa aking araw. Una sa lahat, Adrian, hindi na ito opisina mo. Consultant lang ako. Pero ang upuang ito ay pagmamay-ari ng investor na kinakatawan ko. Ang aking boses ay malamig at kalkulado. Pangalawa, si Gabriel ay aking personal security. Dahil sa tingin ko, mas marami akong dapat ikatakot sa mga taong nasa loob ng gusaling ito kaysa sa mga nasa labas. Lumapit sa akin si Adrian. Ang kanyang boses ay biglang lumambot. Isang taktika na dati ay nagpapalambot sa aking puso. Serena, please, let's talk. Alam kong nagkamali ako. Pero kailangan mo bang gawin ito? Kailangan mo bang hiyain ako sa harap ng board miss na miss ko na tayo? Pwede naman nating ayusin ito nang hindi nadadamay ang kumpanya. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng aking sikmura sa kanyang kapal ng mukha. Inabot ko ang aking baso ng tubig sa mesa. Sa isang mabilis na galaw, itinapon ko ang malamig na tubig sa kanyang mukha. Ang tunog ng pagtalsik ng tubig at ang gulat sa kanyang mga mata ay nagbigay sa akin ng isang uri ng huaykam. Isang ligaya na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Huwag mo akong hawakan, Adrian, at huwag na huwag mong babanggitin ang salitang tayo. Dahil ang tayo ay namatay na noong gabi na pumatong ka sa pinsan ko, bulong ko. Ang bawat salita ay tila isang hiwa ng labaha. Lumabas ka na bago ko patawagin ang security para kaladkarin ka. Nanginig ang mga balikat ni Adrian sa hiya at galit. Ngunit wala siyang nagawa kundi tumalikod at lumabas. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, lumingon siya. Akala mo ba panalo ka na? Hindi mo kilala si Clarice. Gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto niya. Alam ko, sagot ko, at iyon ang hihintayin ko. Nang makaalis si Adrian, muling bumaling sa akin si Gabriel. Ang kanyang mukha ay mas lalong naging seryoso. Ma'am, may isa pa akong dapat sabihin sa inyo. Pinuntahan ko ang mansyon ninyo kanina para tingnan ang kalagayan ng biyenan ninyo. Bakit ano ang nangyari kay Doña Remedios, tanong ko, kahit na may pait pa rin sa aking puso para sa matanda. Inilabas ni Gabriel ang isang maliit na bote ng gamot na walang label mula sa kanyang bulsa. Nakita ko ito sa basurahan sa labas ng kwarto niya. Sinasabi ng mga katulong na madalas daw himatayin at malito ang matanda nitong mga nakaraang araw. Ipinasuri ko ang tira sa loob nito. Hindi ito gamot sa puso. Serena, ito ay isang uri ng pampakalma na nagdudulot ng halusinasyon at pagkalimot kapag nasobrahan sa dosis. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong pagkatao. Alam ko kung sino ang nagbibigay ng gamot sa aking biyenan. Si Clarice ang nag-aalaga sa kanya. Si Clarice ang may hawak ng lahat ng kanyang iniinom. Gusto niyang makuha ang pirma ng matanda para sa huling bahagi ng ari-arian bago pa ito tuluyang mawala sa katinuan. Ang aking boses ay halos pabulong na. Isang matinding galit ang muling nag-alab sa aking dibdib. Maaring masama ang aking biyenan sa akin. Ngunit ang paraan ng pagtrato sa kanya ni Clarice ay higit pa sa pagiging hayop. Gabriel, kailangan nating makapasok sa mansyon nang hindi nila alam. Kailangan nating iligtas ang matanda bago maging huli ang lahat. Ngunit bago pa kami makakilos, tumunog ang aking intercom. Boses iyon ng aking sekretary, puno ng takot. Ma'am Serena, nandito po si Miss Clarice. May dala po siyang mga dokumento at pulis. Sinasabi po nilang may ebidensya silang nagnakaw kayo ng mahahalagang files mula sa main server. Tumingin ako kay Gabriel. Isang mabilis na sulyap ang nagpalitan sa amin. Ang laro ay nagsisimula na, at tila mas mabilis ang unang tira ng aking kaaway kaysa sa inakala ko. Darating ang araw na ang bawat kasinungalingang itinanim ni Clarice ay magiging mga tinik, nalalaslas sa sarili niyang lalamunan. Akala niya ay sapat na ang luha at mga pulis para mapatalsik ako. Ngunit hindi niya alam na ang bawat galaw niya ay tila isang bukas na aklat sa aking mga mata. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng isang mabilis na kidlat. Minsan, ito ay isang dahan-dahang paghigpit ng lubid sa leeg ng mga mapanlinlang. Hindi ako ang magnanakaw sa kwentong ito. Ako ang nagpapahiram ng oras. At ngayon,
Tapos na ang palugit. Iyan siya, officer. Iyan ang babaeng pumasok sa main server room. Kagabi ang matinis na boses ni Clarice ay umalingaw-ngaw sa buong floor. Sapat na para lumabas ang lahat ng empleyado mula sa kanilang mga cubicle. Ninanakaw niya ang mga trade secrets ng kumpanya para ibenta sa mga kalaban. Tiningnan ko ang 2 pulis na kasama niya. Bakas sa kanilang mukha ang pag-aalinlangan, lalo na nang makita nilang nakaupo lamang ako ng maayos. Tila naghihintay ng aking afternoon tea sa halip na matakot sa posas. Officer, mayroon po ba kayong search warrant? Tanong ni attorney. Rafael habang tumatayo sa tabi ko, meron kaming reklamo mula sa CEO ng kumpanyang ito. Sagot ng isang pulis. Ang CEO, mahina kong tawa ang pumutol sa tensyon. Tumingin ako kay Clarice na ngayon ay nakatayo ng may halong tagumpay sa kanyang mga mata. Clarice, mukhang nakakalimutan mo. Bilang strategic consultant na may hawak ng 40% ng kumpanya, mayroon akong ganap na karapatang pasukin ang anumang silid sa gusaling ito. Walang pagnanakaw kung ako ang may-ari ng impormasyong iyon. Hindi mo pa pagmamay-ari ang lahat. Serena, sigaw ni Clarice. Ang kanyang voice ay nagsisimula ng mabitak. Adrian is still the CEO. At siya ang nag-utos nito. Kung ganon, tawagin mo siya. Hamon ko. Dahil habang papunta siya rito, baka gusto ring malaman ng mga pulis na ito kung bakit ang IP address na ginamit sa pag-transfer ng pondo mula sa kumpanya patungo sa isang offshore account ay nagmula sa mismong laptop mo. Clarice, nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata. Ang kanyang mapuputlang pisngi ay biglang naging abo ang kulay. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Inabot ko ang isang flash drive sa mga pulis. Officer, narito ang log ng main server. Makikita ninyo kung sino talaga ang nagtangkang mag-delete ng mga records kagabi. Spoiler alert, hindi ako yon. Bago pa man makakilos si Clarice, ang mga pulis ay nagpalitan ng tingin. Kailangan ninyong sumama sa amin sa station para sa kaukulang investigasyon, Miss Montenegro. What? No, this is a mistake, Adrian, sigaw niya. Ngunit mabilis ko siyang hinarangan. Huwag mo nang hanapin si Adrian. Clarice, dahil sa mga oras na ito, baka abala na siya sa pagpapaliwanag sa bangko kung bakit ang mga accounts mo ay puno ng perang galing sa kumpanya niya. Bulong ko. Ang aking boses ay puno ng tames na may kasamang lason. Nang mailabas si Clarice ng mga pulis, hindi ako nagdiwang. Alam kong hindi pa ito ang katapusan. Mayroon pa akong isang mahalagang misyon. Gabriel, tara na. Sa mansyon, utos ko. Ang mansyon ng mga Villanueva ay tila isang malaking libingan. Nang makarating kami, tahimik, madilim, at puno ng amoy ng mga gamot. Dire-diretso ako sa kwarto ni Doña Remedios. Nakita ko ang aking biyenan, nakahiga sa gitna ng malalaking unan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kisame, ngunit tila walang nakikita. Mamatawag ko. Lumingon siya ng dahan-dahan. Ang dating matikas at matapang na babae ay tila naging isang tuyong dahon. Serena, ikaw ba iyan? Bakit? Bakit ang dilim? Naramdaman ko ang pagkirot ng aking puso. Kinuha ko ang bote ng gamot na nakuha ni Gabriel mula sa gilid ng kanyang kama. Ipinakita ko sa kanya ang mga bank statement na kinuha ko mula sa opisina ni Clarice, ang mga dokumentong nagpapatunay na ang mga paboritong alahas niya ay naisanglanan ng kanyang paboritong anak-anakan. Mama, nilalason ka ni Clarice. Hindi lang ang katawan mo, kundi pati ang tiwala mo. Ang aking boses ay puno ng katotohanan. Tingnan mo ito. Ang lahat ng perang inipon mo para sa iyong retirement ay unti-unti na niyang inililipat sa sarili niyang pangalan. Nanginig ang mga kamay ng matanda habang tinitingnan ang mga papel. Isang patak ng luha ang lumabas sa kanyang namumulang mga mata. Akala ko mahal niya ako. Akala ko siya ang mag-aalaga sa akin dahil ikaw ay traidor. Iyon ang gusto nilang paniwalaan mo, Mama. Pero nandito ako ngayon para bawiin ka. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namayani. Pagkatapos, ang marahang paghawak ng matanda sa aking kamay ay nagbigay sa akin ng sagot na kailangan ko. Tulungan mo ako, Serena. Huwag mong hayaang makuha nila ang lahat.
Ngunit ang aming sandali ay naputol nang bumukas ang pinto ng marahas. Pumasok si Adrian, pawisan at puno ng galit. Kasunod si Clarice na mukhang nakawala sa mga pulis sa pamamagitan ng piyansa o kung anong koneksyon. Anong ginagawa mo sa kwarto ng nanay ko? Serena, lumabas ka rito, sigaw ni Adrian. Adrian, itigil mo na ito. Alam ko na ang ginagawa ninyo ni Clarice kay Mama, tugon ko habang tumatayo at humaharang sa harap ng kama ng biyenan ko. Tumawa si Clarice, isang tawang tila galing sa ilalim ng lupa. Lumapit siya, hawak ang kanyang tiyan ng may kakaibang pagmamalaki. Tumingin siya kay Adrian. Pagkatapos ay sa akin. Bago binitiwan ng isang bombang, hindi ko inasahan sa gitna ng aming pagtutuos. Magsalita ka lang, Serena. Magsumbong ka hanggat gusto mo, sabi ni Clarice, habang ang isang mapanuyang ngiti ay gumuhit sa kanyang mga labi. Pero huli na ang lahat. Tita Remedios, Adrian, hindi ninyo ako pwedeng paalisin. Hindi ninyo ako pwedeng ipakulong. At bakit hindi, tanong ni Doña Remedios sa kanyang nanghihinang boses. Hinawakan ni Clarice ang kamay ni Adrian at inilagay ito sa kanyang tiyan. Ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata ay tila isang sumpa. Dahil buntis ako, dala ko ang tagapagmana ng pamilya Villanueva. Itatapon niyo ba ang sarili ninyong dugo at laman dahil lang sa mga papel na dala ng babaeng ito? Naramdaman ko ang paghinto ng mundo sa aking paligid. Tumingin ako kay Adrian at ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa galit patungo sa isang uri ng ligaya at pag-asa na kailanman ay hindi ko nakita para sa akin. Buntis, kabulong ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Lumingon sa akin si Clarice. Ang kanyang ngiti ay sapat na para sabihing panalo na siya. Ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng lason, at ang lahat ng pagnanakaw ay tila naglaho sa isang iglap dahil sa balitang iyon. Buntis ka, Clarice. Totoo ba ito? Ang tinig ni Adrian ay puno ng isang uri ng pag-asa na kailanman ay hindi niya ipinakita sa akin sa loob ng 10 taon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang nakatitig sa tiyan ng aking pinsan. Tila ba nakakita siya ng isang milagro sa gitna ng dumi. Oo, Adrian. Kaya sana ay mapatawad mo ako sa mga pagkakamaling nagawa ko dahil lang sa takot kong mawala ka at ang anak natin. Ang sagot ni Clarice. Kasunod ang kanyang pamilyar na pa-victim na paghikbi. Isang perpektong pagganap para sa isang pelikulang puno ng panloloko. Napatingin ako kay Doña Remedios. Ang matanda, na kanina ay handa nang itakwil ang kanyang anak, ay biglang natahimik. Nakita ko ang paglambot ng kanyang mukha. Sa kulturang ito, ang apo ay isang sagradong salita na kayang magtakip sa kahit anong bahid ng kasalanan. Isang tagapagmana, bulong ng aking biyenan. Ang kanyang galit ay tila natunaw na parang asukal sa mainit na tubig. Hindi ako nagsalita. Hindi ako sumigaw. Sa halip, lumapit ako kay Clarice at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ramdam ko ang kanyang bahagyang panginginig. Isang senyales na ang kanyang trono ay nakatayo lamang sa mabuhay na buhangin. Congratulations, Clarice. Ang aking boses ay malumanay, ngunit may talim na sapat na para sa kanya lamang. Siguraduhin mong totoo ang regalong iyan. Dahil kapag nalaman kong pati ang buhay na iyan ay ginagamit mo sa iyong mga laro, ako mismo ang kukuha ng katarungan para sa batang iyan. Lumipas ang ilang araw at ang mansyon ay muling napuno ng mga bulaklak at mga gamit pambata. Si Clarice ay muling naging reyna, habang ako ay nanatiling konsultant na pilit nilang binabaliwala. Ngunit sa likod ng kanilang selebrasyon, hindi ako tumitigil. Kasama ko si Gabriel. Sinimulan naming busisiin ang bawat detalye ng milagrong ito. Ma'am Serena, narito na ang records mula sa St. Jude Hospital, sabi ni Gabriel habang iniaabot sa akin ang isang asul na envelope sa loob ng kanyang karinderya. Walang record ng kahit anong ultrasound si Clarice Montenegro sa petsang nakasulat sa kopya niya. Ngunit may isang Clarice Rivera na kumuha ng ultrasound, isang babaeng may parehong edad, ngunit may malalang kondisyon sa matris na hindi na maaaring magkaanak. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Pinagpalit niya ang mga pangalan. Ginamit niya ang record ng ibang tao para protektahan ang kanyang sarili. Nang gabing iyon,
Nagkaroon ng isang maliit na salusalo sa mansyon. Naroon si Adrian, abala sa pag-aalaga kay Clarice, na tila ba ito ay gawa sa kristal. Nang magpunta si Clarice sa banyo para ayusin ang kanyang sarili, sinundan ko siya. Nang maisara ko ang pinto ng banyo, nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata habang nakaharap sa salamin. Anong ginagawa mo rito, Serena? Huwag mo akong stress. Baka mapaano ang baby, sabi niya. Hawak-hawak ang kanyang tiyan na tila ba may pinoprotektahan. Lumapit ako sa kanya. Kinuha ko ang aking cellphone at ipinakita ang litrato ng orihinal na ultrasound record mula sa hospital. Ang baby o ang kasinungalingan mo, Clarice Bulongko. Nakausap ko na ang totoong Clarice Rivera. Alam mo ba kung anong kapalit ng pananahimik niya? Isang halaga na hinding-hindi mo kayang bayaran sa ngayon dahil naka-freeze ang lahat ng accounts mo. Namutla si Clarice, ang kanyang labi ay nanginig at ang kanyang maskara ng pagiging anghel ay tuluyang nagpira-piraso. Wala kang ebidensya, Serena. Isang papel lang iyan. Sapat na ang papel na ito para itaboy ka ni Doña Remedios sa kalsada. Pero alam mo, Clarice, hindi ko muna sasabihin sa kanila, sabi ko habang dahan-dahang inaayos ang kanyang buhok. Gusto kong makita kung hanggang saan mo dadalhin ang palabas na ito. Gusto kong makita ang mukha ni Adrian kapag nalaman niyang ang tagapagmana na inaasahan niya ay kasing huwad ng pag-ibig mo. Hayop ka, Serena, sigaw niya. Akmang sasampalin ako, ngunit mabilis kong nahawakan ang kanyang braso. Magaling kang artista. Pero tapos na ang palabas, mag-impake ka na, Clarice. Dahil kapag lumabas ang totoo, kahit ang putik sa kalsada ay mahihiyang madikit sa'yo. Lumabas ako ng banyo nang may mataas na noo. Ngunit bago pa man ako makabalik sa bulwagan, nakatanggap ako ng isang tawag mula kay Noel. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagmamadali. Ate, ate, tulong. May sumusunod sa akin. Isang itim na van. Ate, nawalan ako ng preno. Ang tunog ng isang malakas na pagpreno ng sasakyan na nagdulot ng nakakangilong ingay sa kalsada ang huli kong narinig bago maputol ang linya. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Nabitawan ko ang aking cellphone. Ang aking mundo ay tila huminto. Tumingin ako sa direksyon ni na Adrian at Clarice na masayang nagtatawanan sa gitna ng bulwagan. Walang kaalam-alam na ang dugo ng aking kapatid ay maaaring dumadaloy na sa kalsada dahil sa kanilang kasakiman. Noel. Ang aking tinig ay halos hindi lumabas. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay napuno ng isang matinding pagnanasa na hindi lamang sila pabagsakin, kundi durugin ang bawat buto ng sinumang nagtangkang saktan ang aking pamilya. Ang amoy ng gamot at ang nakakabinging katahimikan ng pasilyo ng ospital ay tila sumasakal sa akin. Nakaupo ako sa matigas na silya. Ang aking mga kamay ay magkayakap, pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking buong katawan. Si Gabriel ay nakatayo sa aking tabi. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na pumipigil sa akin na tuluyang gumuho. Ma'am Serena, magiging maayos ang lahat. Malakas si Noel, mahinang sabi ni Gabriel. Naramdaman ko ang init ng kanyang kamay sa aking balikat. Isang tahimik na pangako ng proteksyon. Hindi ako sumagot. Nakatitig lamang ako sa pulang ilaw sa ibabaw ng pinto ng operating room. Sa aking isipan, paulit-ulit na naglalaro ang boses ni Noel bago naputol ang linya. Ang takot sa kanyang tinig ang nagpatunay sa akin na ang nangyari ay hindi isang aksidente. Ito ay isang tangkang pagpatay. Maya-maya pa, narinig ko ang mabilis na yabag ng mga sapatos sa pasilyo. Si Miriam, ang aking matalik na kaibigan, ay patakbong lumapit sa akin. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at matinding pagkakasala. Serena, patawarin mo ako, hagulgol niya habang lumuluhod sa aking harapan. Hindi ko ginustong mangyari ito kay Noel. Wala akong kinalaman sa aksidente. Isinusumpa ko. Tiningnan ko siya nang may halong pagkalito at lumalalang puot. Anong ibig mong sabihin, Miriam? Anong alam mo sa nangyari sa kapatid ko? Si Clarice, binayaran niya ang mekaniko na galawin ang sasakyan ni Noel. Ang pag-amin ni Miriam ay tila isang kulog sa aking pandinig. Binlackmail niya ako. Serena,
Sabi niya, ititigil niya ang tulong para sa dialysis ng asawa ko kung hindi ako magbibigay ng impormasyon tungkol sa bawat galaw mo. Ako ang nagsabi sa kanya na pupunta kayo sa bahay ng tatay mo kagabi. Naramdaman ko ang mabilis na pag-init ng aking mukha, ang aking matalik na kaibigan, ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking mga lihim, ang siyang naging tulay para malagay sa panganib ang buhay ng kapatid ko. Tumayo ka dyan, Miriam. Ang aking boses ay gumuho sa lamig, tila ba galing sa kailaliman ng isang nagyayalong lawa. Huwag mong dungisan ang sahig ng ospital na ito ng iyong mga peking luha. Kung gusto mo ng kapatawaran, patunayan mo sa akin na may silbi ka pa. Ibigay mo sa akin ang lahat ng record ng usapan ninyo ni Clarice. Ngayon din, nanginginig na inabot ni Miriam ang kanyang cellphone. Lahat ay narito. Serena, bawat utos niya, bawat banta niya, lahat ay itinalaga ko para sa araw na ito. Ayoko na, Serena. Hindi ko na kayang sikmurain ang kasamaan nila. Ibinigay ko ang cellphone kay attorney Rafael na kadarating lamang. Ang isang mabilis na sulyap niya ay sapat na para malaman naming hawak na namin ang leeg ni Clarice. Rafael, ituloy ang plano. Utos ko habang nakatitig sa pinto ng operating room. Gusto kong maramdaman ni Adrian kung paano mawalan ng hangin bago siya tuluyang malunod. Kinabukasan, habang himbing na natutulog si Noel pagkatapos ng matagumpay na operasyon, nagsimula ang aking pag-atake. Hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pera, ang tanging Diyos na sinasamba ni Adrian. Nasa loob ako ng boardroom ng Villanueva Group. Si Adrian ay nakaupo sa gitna, kampanteng-kampante habang naghihintay ng balita tungkol sa kanyang bagong loan. Pumasok si Clarice, nakangiti ng matamis. Tila ba wala siyang ginawang krimen kagabi. Good morning, everyone. Masayang bati ni Clarice. Adrian, ang bank manager, ay nasa kabilang linya. Sinasabing may problema raw sa iyong credit line. Napakunot ang noo ni Adrian. Problema? Imposible. Katatawag ko lang sa kanila kahapon. Ako ang problemang iyon, Adrian, sabi ko habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. Lahat ng mata ay nabaling sa akin. Pumasok ako ng may awtoridad. Bawat hakbang ay may tunog ng seryosong desisyon. Inilapag ni Rafael ang isang makapal na bundle ng mga dokumento sa lamesa ng boardroom. Mr. Villanueva, ang bangkong kinukuhaan mo ng pondo ay binili na ng SJV Trust Fund kahapon ng hapon, paliwanag ni Rafael. At bilang bagong may-ari ng iyong mga utang, ang aking kliyente, si Miss Serena Villanueva, ay nagdesisyon na i-recall ang lahat ng iyong loans effective immediately. Ano, hindi ninyo pwedeng gawin iyan, sigaw ni Adrian. Ang kanyang mukha ay nagsisimula ng mamula sa galit at takot. Pwede namin, Adrian. Basahin mo ang fine print ng iyong contract. Kapag nagkaroon ng pagbabago sa ownership ng utang, may karapatan ang kreditor na bawiin ang pondo kung mapapatunayang may panganib sa kakayahan ng borrower na magbayad. Sabi ko habang lumalapit sa kanya. At dahil sa mga ebidensya ng malawakang pagnanakaw sa pondo ng kumpanya na ginawa ng iyong fiancé. Ang kumpanyang ito ay itinuturing na naming high risk. Kinuha ko ang aking tablet at ipinakita sa screen ng boardroom ang mga screenshots ng usapan ni Clarice at Miriam. Pati na ang mga offshore accounts kung saan inililipat ni Clarice ang pera. Ang mga board members ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tingin kay Clarice ay napuno ng pagkamuhi. Adrian. Nagsisinungaling siya, peke. Ang lahat ng iyan, sigaw ni Clarice. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na wala nang naniniwala. At isa pa, Adrian, dagdag ko, ang aking boses ay puno ng mapait na panunudyo. Ipinasara ko na rin ang lahat ng iyong personal credit cards, pati ang kutseng gamit mo ngayon, at ang mansyong tinitirhan ninyo ay kasalukuyan ng nasa ilalim ng sequestration. Sa madaling salita, Adrian, wala ka ng kahit isang sentimo sa pangalan mo. Napaupo si Adrian sa kanyang upuan. Ang kanyang dating mayabang na anyo ay naglaho. Pinalitan ng isang taong tila nawala ng kaluluwa. Tiningnan niya si Clarice nang may halong pagdududa. Ang unang bitak sa kanilang relasyon ay nagsimula ng lumaki. Serena,
Huwag mong gawin ito. Maawa ka sa bata, pagmamakaawa ni Adrian. Ang huling baraha na iniisip niyang tatalab sa akin. Ngumiti ako isang ngiting kasing lamig ng kamatayan. Ang bata, iyan ba ang batang kasing huwad ng iyong katapatan? Bago pa man siya makasagot, tumunog ang aking cellphone. Isang alert mula sa security system ng aming ancestral home. May nagtatangkang pumasok sa vault sa library ni Papa. Tumingin ako kay Gabriel. Nandoon siya. Mabilis kaming umalis ng kumpanya patungo sa bahay ni Papa. Nang makarating kami, nakita naming bukas ang gate. Sa loob ng library, nakita namin ang isang taong hindi namin inaasahan. Hindi si Clarice, hindi si Adrian. Isang lalaking nakasuot ng itim. Hawak ang huling piraso ng dokumento mula sa vault. Lumingon siya. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang isang pamilyar na mukha na matagal nang iniisip na patay na. Sino ka ang sigaw ni Noel na kapapasok lang? Kahit nahirap pa siyang lumakad at suportado ni Gabriel. Ang lalaki ay hindi sumagot. Sa halip, itinaas niya ang dokumento at mabilis na tumalon palabas ng bintana. Ngunit bago siya tuluyang makatakas, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng bahay. Serena, dapasigaw ni Gabriel habang itinutulak ako sa ilalim ng lamesa. Sa labas, nakita ko si Adrian, hawak ang isang baril. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Nakaturo ang baril sa lalaking tumakas. Ngunit agad itong bumaling sa amin nang makita niya kaming lumalabas. Walang aalis kung mawawala sa akin ang lahat. Serena, sisiguraduhin kung wala ka ring matatanggap ang hiyaw ni Adrian na tila isang hayop na nasugatan. Darating ang gabi na ang bawat anino sa sulok ng aming ancestral home ay magiging saksi sa huling paghinga ng kasakiman ni Adrian. Akala niya ay sapat na ang baril at ang kanyang nagngangalit na galit para mabawi ang lahat ng nawala sa kanya. Ngunit hindi niya alam, ang isang taong wala ng takot mamatay ay mas mapanganib kaysa sa isang taong pilit na kumakapit sa kanyang hiram na kapangyarihan. Ang katahimikan ng gabi ay bumasag sa isang dagundong na hindi galing sa langit, kundi mula sa kamay ng isang lalaking nawalan na ng katinuan. Kabanata Siyam. Ang bisperas ng paghuhukom, ang amoy ng pulbura ay humalo sa malansang amoy ng basang lupa. Naramdaman ko ang bigat ng katawan ni Gabriel habang itinutulak niya ako sa likod ng makapal na lamesang nara. Ang tunog ng pagtama ng bala sa kahoy ay naglikha ng mga piraso ng nara na tumalsik sa aking paligid. Ngunit wala akong naramdamang takot. Tanging isang malamig na pagkamuhi ang nananalaytay sa aking mga ugat. Adrian, itigil mo iyan. Wala ka nang mapupuntahan ang sigaw ni Noel mula sa kabilang sulok. Kahit nabakas sa kanyang boses ang hapdi ng kanyang mga sugat, wala na akong pakialam ang hiyaw ni Adrian. Ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasugatan at wala nang balak sumuko. Kinuha mo ang lahat sa akin, Serena. Ang pera ko, ang kumpanya ko, ang dangal ko. Kung hindi ka mapapasa akin, wala nang makikinabang sa'yo. Sumilip ako ng bahagya mula sa gilid ng lamesa. Nakita ko si Adrian sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang barong ay may mantsa ng putik, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kabaliwan. Ang baril ay nanginginig sa kanyang kamay. Ngunit ang dulo nito ay nakaturo pa rin sa kinaroroonan namin. Adrian, tingnan mo ang sarili mo. Ang aking boses ay lumabas na kalmado, halos pabulong. Ngunit alam kong umabot ito sa kanya dahil sa biglang paghinto ng kanyang paghinga. Masyado kang naging kampante sa iyong mga kasinungalingan. Akala mo ba ay sapat na ang pag-ibig ko para bulagin ako habang buhay? Ang baril na iyan ay hindi magbabalik ng perang nilustay ni Clarice. Manahimik ka. Mahal ako ni Clarice. Ang anak namin ang magpapatuloy nang lahat ang kanyang sagot ay puno ng desperasyon. Sa isang mabilis na pagkakataon, habang abala si Adrian sa pagsigaw, naramdaman ko ang marahang paggalaw ni Gabriel sa aking tabi. Ang tunog ng kanyang pag-usad sa sahig ay halos hindi marinig, tila isang aninong gumagalaw sa dilim. Isang kisap mata lamang, narinig ko ang lagutok ng mga buto at ang marahas na pagbagsak ng baril sa sahig.
Ang mabilis na pag-agaw ni Gabriel sa braso ni Adrian ay sinundan ng isang malakas na tunog ng pagtama ng katawan sa pader. Walang imik si Gabriel habang pinipilipit ang braso ni Adrian sa kanyang likuran. Pilit na pinapadapa ito sa malamig na semento. Bitawan mo ako, Serena. Tulungan mo ako. Ang pagmamakaawa ni Adrian ay tila isang musika sa aking pandinig. Ang dating mapagmataas na asawa ay ngayon ay tila isang basang sisiw na nanginginig sa ilalim ng kamay ni Gabriel. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan akong yumuko at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Walang galit, walang awa, tanging kawalan. Huli na ang lahat para sa tulong. Adrian, sabi ko habang kinukuha ang baril mula sa sahig at iniabot ito kay attorney. Rafael nakadarating lamang kasama ang mga tanod ng barangay. Dadalhin ka nila sa presinto. At doon, magkakaroon ka ng maraming oras para isipin kung paano ka naging ganito kadesperado. Nang mailabas si Adrian, ang ancestral home ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit ang misteryosong lalaking tumalon sa bintana ay wala na. Tanging ang bukas na bintana at ang mga bakas ng sapatos sa putikan ang naiwan. Serena, ang dokumentong ninakaw niya, boses iyon ni Rafael habang tinitingnan ng vault. Hindi iyon ang orihinal. Ang kinuha niya ay ang decoy na inilagay ko noong nakaraang linggo. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit ang tanong ay nananatili. Sino ang nag-utos sa lalaking iyon? Bumalik kami sa karinderya ni Gabriel para makapagpahinga at pagplanuhan ang huling hakbang. Habang nililinis ni Gabriel ang kanyang mga sugat, lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay may dalang isang uri ng katapatan na hindi ko kailanman nakuha mula sa mga taong kauri ko sa lipunan. Ma'am Serena, may nahanap kaming impormasyon tungkol sa ninakaw na dokumento. Sabi niya, habang inilalapag ang isang maliit na piraso ng papel na naiwan ng lalaki sa bakuran. May nakasulat na address dito. Isang warehouse sa dulo ng Serenity Palms Resort. Ang resort kung saan gaganapin ang launching bukas. Ang aking boses ay puno ng pagtataka. Bakit doon? Dahil doon itinatago ni Clarice ang mga orihinal na titulo na balak niyang ibenta sa mga dayuhang investor. Bukas din, bago pa man natin sila tuluyang mapatalsik. Paliwanag ni Rafael. Nang gabing iyon, bago ang aming huling pagtutuos, nagpunta ako sa kwarto ni Noel. Mahimbing siyang natutulog, ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na krus. Ang krus na ibinigay ni Papa sa amin noong bata pa kami. Naramdaman ko ang isang matinding pangako sa aking puso. Hindi ko hahayaang mawalan ng saysay ang bawat sakripisyo ng aking pamilya. Tumayo ako sa harap ng salamin. Tinitigan ko ang aking sariling refleksyon. Bukas, hindi na ako ang biktima. Bukas, ako na ang hukom. Inilabas ko ang aking cellphone at nagpadala ng isang huling mensahe kay Clarice. Isang mensaheng alam kong hindi niya magagawang baliwalain. Maghanda ka, Clarice. Isuot mo ang iyong pinakamagandang damit dahil bukas ang magiging huling selebrasyon mo sa ilalim ng pangalang Villanueva. Ihanda mo rin ang iyong baby dahil oras na para malaman ng mundo ang katotohanan sa likod ng iyong mga himala. Nang matapos ang gabi, isang boses ang tumawag sa aking pangalan sa gitna ng dilim. Isang pamilyar na boses na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Serena, lumingon ako. Sa likod ng anino ng mga puno, nakita ko si Gabriel. Hawak niya ang isang lumang litrato, ang litratong nakuha namin mula sa vault ni Papa. Ma'am, bago tayo pumunta sa resort bukas, kailangan ninyong malaman ang buong katotohanan tungkol sa tatay ninyo at sa tatay ni Adrian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa isang uri ng emosyong hindi ko maipaliwanag. Hindi lang ito tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa isang kasalanan sa nakaraan na hanggang ngayon ay humihingi ng kabayaran. Inabot niya sa akin ang litrato at doon, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampara, nakita ko ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Ang mukha ng aking ama kasama ang isang sanggol. Ngunit ang sanggol ay may isang marka sa balikat na katulad ng markang nakita ko kay Gabriel noong nililinis niya ang kanyang sugat kanina. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong pagkatao.
Sino ba talaga ang tunay na tagapagmana ng mga Villanueva? At anong sikreto ang itinatago ng aking ama na maaaring maging mitsa ng aking huling pagkatalo? Ang Serenity Palms Resort ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier at mga makukulay na ilaw na sumasalamin sa malinaw na tubig ng infinity pool. Ang bango ng mga mamahaling pabango at ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga platong porselana ay nagbibigay ng ilusyon ng isang perpektong gabi. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Clarice. Suot niya ang isang itim na sequined gown na tila ba ipinagluluksana niya ang kanyang sariling dangal, kahit na ang kanyang mukha ay puno ng peking tagumpay. Ladies and gentlemen, welcome to the future of the Villanueva Group. Ang boses ni Clarice ay umalingaw-ngaw sa mga speaker, puno ng kayabangan. Sa kabila ng mga trahedyang hinarap ng aming pamilya, nanatili kaming matatag para sa aking magiging anak at para sa legacy ni Don Sergio. Formal ko nang binubuksan ang Serenity Palms. Isang mahinang palakpakan ang sumunod, ngunit bago pa man siya makababa sa entablado, ang dambuhalang projector screen sa likod niya ay biglang nabuhay. Ang masayang music ay napalitan ng isang nakakangilong ingay ng static bago lumitaw ang isang malinaw na video. Ito ang video mula sa gabi ng aming anibersaryo. Ang bawat ungol, ang bawat salita ng pagtataksil ni na Adrian at Clarice, at ang plano nilang nakawin ng kumpanya ay napanood ng lahat. Ang bulungan sa buong hall ay tila isang malakas na hangin na biglang humampas sa mukha ni Clarice. Namutla siya. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pilit na inuutusan ang mga staff na patayin ang screen. Patayin niyo iyan, isang paninira iyan, peke. Ang video na iyan ang hiyaw ni Clarice. Ngunit walang nakinig sa kanya. Naglakad ako papasok sa gitna ng bulwagan. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa marmol na sahig ay tila isang hatol ng kamatayan. Suot ko ang isang pulang-pulang gown na tila ba apoy na handang tumupok sa lahat. Sa tabi ko ay sina attorney, Rafael at Gabriel, na ngayon ay nakasuot ng isang formal na suit. Ang kanyang tindig ay mas mataas pa sa sinumang negosyante sa loob ng silid. Hindi peke ang video na iyan. Clarice, gaya ng hindi peke ang mga records ng pagnanakaw mo sa pondo ng kumpanya. Ang aking boses ay malakas at malinaw. Tila isang kampanang naghahatid ng katotohanan. Security, ilabas ang babaeng ito, sigaw ni Clarice habang itinuturo ako. Walang lalapit sa kanya, ang malamig na utos ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may autoridad na nagpahinto sa mga security guard. Ang babaeng tinatawag ninyong magnanakaw ay ang tunay at nag-iisang may-ari ng lupang kinatatayuan ninyo ngayon. Lumapit ako sa entablado at kinuha ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Clarice. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang distansya namin ay sapat na para marinig niya ang aking bawat paghinga. Gusto ninyong malaman ang tungkol sa tagapagmana, tanong ko sa madla. Inilabas ko ang isang medical report at ipinakita sa projector. Narito ang sertipikasyon mula sa St. Jude Hospital. Si Clarice Montenegro ay hindi buntis. Ang ginamit niyang ultrasound ay pagmamay-ari ng isang babaeng may malalang karamdaman. Ginamit niya ang isang hindi pa isinisilang na buhay para lamang protektahan ang kanyang mga krimen. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang mga bisita ay nagsimulang tumayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasuklam. Hayop ka. Serena, sisirain kita, ang hiyaw ni Clarice habang dambahan niya ako. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng isang halimaw na handang mandaklot. Ngunit bago niya ako mahawakan, isang malakas na tunog ng paglapat ng palad sa pisngi ang narinig ng lahat. Isang sampal na nagmula hindi sa akin, kundi kay Doña Remedios, nakadarating lamang. Itulak-tulak ang kanyang wheelchair ni Miriam. Ikaw ang hayop. Clarice, ang boses ng aking biyenan ay nanginginig sa matinding poot at panghihinayang. Pinagkatiwalaan kita. Itinuring kitang sarili kong dugo. Ngunit nilason mo ako at niloko mo ang anak ko. Napaupo si Clarice sa sahig. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay puno ng luha ng pagkatalo. Tumingin siya sa paligid, humihingi ng tulong. Ngunit tanging ang mga mapanghusgang mata ng lipunan ang sumagot sa kanya. At may isa pa kayong dapat malaman. Ang aking boses ay muling umalingaw-ngaw.
Ang Villanueva Group ay hindi kailanman naging pagmamay-ari ng pamilya ni Adrian. Ayon sa dokumentong nakuha namin mula sa vault ni Papa, ang kumpanyang ito ay ipinagkatiwala lamang sa tatay ni Adrian sa ilalim ng isang kasunduan. Ang tunay na tagapagmana ng kalahati ng shares ni Papa ay ang anak ng kanyang pinakamatapat na kasosyo, ang lalaking itinago at pinrotektahan niya sa loob ng maraming taon. Bumaling ako kay Gabriel. Ang lahat ng mata ay napako sa kanya. Si Gabriel ang tunay na may-ari ng lupang ito. Ang bawat sentimong ginamit ni na Adrian at Clarice para itayo ang resort na ito ay galing sa pondo na para sana sa kanya. Sa madaling salita, lahat kayo ay nakatayo sa isang pundasyon ng pagnanakaw. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa Serenity Palms. Pumasok ang mga pulis, bitbit ang mga warrant of arrest para kay Clarice sa kasong estafa, falsification of documents, at attempted murder sa pamamagitan ng lason, habang kinakaladkad si Clarice palabas. Ang kanyang mga hiyaw ay tila isang desperadong awit ng isang taong nawalan ng lahat. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng sumpa, ngunit nginitian ko lamang siya isang ngiting puno ng kapayapaan. Nang makaalis ang mga pulis at ang mga bisita ay nagsimulang mag-alisan nang may kahihiyan, naiwan kaming tatlo sa gitna ng entablado ako. Si Gabriel at si Noel. Lumapit sa akin si Gabriel. Kinuha niya ang aking kamay at marahan itong hinaplos. Tapos na, Serena, tapos na ang gabi ng kanilang paghahari. Salamat, Gabriel. Bulong ko. Salamat sa pananatili sa tabi ko. Kahit noong ako mismo ay wala ng tiwala sa aking sarili. Ngunit sa gitna ng aming tagumpay, isang huling anino ang gumalaw sa dulo ng infinity pool. Isang lalaking nakasuot ng itim ang lalaking tumakas mula sa vault. Hindi siya umalis. Pinapanood niya kami mula sa dilim. At sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang maliit na remote control. Isang mahinang tunog ng pagbeep ang narinig ko mula sa ilalim ng entablado. Serena, Noel, tumakbo kayo, ang sigaw ni Gabriel habang itinutulak niya kaming dalawa palayo sa gitna ng floor. Ang huling nakita ko bago ang isang nakakangilong liwanag ay ang mukha ni Gabriel na puno ng determinasyon. Habang ang buong Serenity Palms ay nyanig ng isang malakas na pagsabog na nagmula sa ilalim ng pundasyon ng resort. Ang unang naramdaman ko ay ang init ng lupang humahalik sa aking pisngi at ang malapot na likidong dumadaloy mula sa aking noo. Ang aking pandinig ay napuno ng isang matinis na tunog, tila isang mahabang sipol na ayaw tumigil. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata. Ang makulay na bulwagan kanina ay balot na ngayon ng makapal na alikabok at usok na tila isang madilim na kumot. Gabriel, Noel, ang aking tinig ay halos isang bulong, paos at puno ng takot. Naramdaman ko ang paggalaw sa aking ibabaw. Ang bigat ng katawan ni Gabriel ay dahan-dahang nawala nang pilit siyang bumangon. Nakita ko ang kanyang likuran puno ng mga sugat mula sa tumalsik na kristal. Ang kanyang suit ay punit-punit na. Pinrotektahan niya ako. Ginamit niya ang sarili niyang katawan bilang kalasag laban sa bagsik ng pagsabog. Ma'am Serena, ayos lang ba kayo? Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling alerto. Ayos lang ako. Si Noel, mabilis kong tanong. Sa di kalayuan, nakita namin si Noel na dahan-dahang gumagapang mula sa ilalim ng isang bumagsak na buffet table. May mga galos siya, ngunit buhay. Isang matinding pasasalamat ang umapaw sa aking puso. Buhay kami. Ngunit ang aming kaligtasan ay panandalian lamang. Mula sa makapal na usok, lumabas ang isang anino. Ang lalaking nakaitim na tumakas mula sa aming ancestral home. Hawak niya ang isang patalim. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng puot na hindi ko maintindihan. Hindi siya tauhan ni Adrian. Hindi rin siya tauhan ni Clarice. Sino ka ba talaga? Ang sigaw ni Gabriel habang pilit na tumatayo kahit nahirap na siya. Ang tatay mo. Ang tatay ninyong lahat ang sumira sa buhay ko, ang hiyaw ng lalaki. Si Don Sergio at ang pamilya Villanueva. Kinuha niyo ang lahat sa amin 30 taon na ang nakalilipas. Bago pa siya makasugod, mabilis na kumilos si Gabriel, kahit nasugatan.
Ang kanyang mga galaw ay tila isang sumasayaw na talim. Iniwasan niya ang saksak ng lalaki at sa isang mabilis na kumpas ng kanyang kamay, narinig ang malakas na tunog ng pagkabali ng buto sa braso ng kalaban. Ang lalaki ay napasigaw sa sakit at napadapa sa mga guho. Agad na dumating ang mga otoridad na kanina pa nasa labas dahil sa pag-aresto kay Clarice. Sa ilalim ng mga headlight ng mga sasakyan ng pulis, nakita namin ang mukha ng lalaki. Siya si Dante, ang dating accountant ni Papa na akala ng lahat ay matagal nang namatay sa isang aksidente. Siya ang utak sa likod ng mga nakaw na titulo. Ang taong nagmamanipula kay Clarice mula sa dilim. Dalhin niyo na siya, ang malamig na utos ni attorney Rafael habang tinutulungan kaming makalayo sa guho. Pagkalipas ng ilang oras sa ospital para malunasan ang aming mga sugat, naupo ako sa tabi ng kama ni Noel. Ang aking kapatid ay mahimbing na ang tulog. Tumingin ako sa bintana. Pinapanood ang pagsikat ng araw sa kabila ng skyline ng Makati. Ito ang unang umaga na hindi ko naramdaman ang bigat ng sumpa ng mga Villanueva. Serena boses iyon ni Gabriel. Nakatayo siya sa pintuan. May mga benda sa kanyang braso at likod. Gabriel, bakit hindi ka pa nagpapahinga, tanong ko? Hindi ako makakatulog hanggat hindi ko nasisigurong payapa na ang isip mo. Lumapit siya at naupo sa tabi ko. Inabot niya ang isang sobre. Ito ang mga huling dokumento mula sa korte. Ang kasal ninyo ni Adrian ay formal nang idineklarang void dahil sa bigamy nalaman ng mga investigator na may una na siyang asawa sa probinsya. Bago ka pa niya nakilala, ginamit niya lang ang pangalan mo para makuha ang tiwala ng tatay mo. Naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa. Hindi lang ako malaya. Ang 10 taon ng aking buhay ay tila isang masamang panaginip na ngayon ay tuluyan nang natapos. At si Clarice, tanong ko, nasa loob na siya. Nang malaman niyang wala na si Dante para protektahan siya. Sinimulan na niyang ituro ang lahat, pati ang mga ilegal na transaksyon ni Adrian. Wala na silang kawala, Serena. Mabubulok sila sa loob. Ngumiti ako ng mapait. Ang tagapagmana na ipinagmamalaki ni Clarice ay napatunayang isang malaking kasinungalingan din sa harap ng mga doktor sa kulungan. Ang bawat sandali ng kanyang panlilinlang ay naging isang mabigat na kadena na hihila sa kanya pababa. Tumingin ako kay Gabriel, ang lalaking itinuring kong tagapagluto lamang, ngunit naging tagapagligtas ng aking buhay at dangal. Naalala ko ang marka sa kanyang balikat. Gabriel, tungkol sa tatay ko. At sa iyo. Yumuko si Gabriel, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Si Don Sergio? Alam niyang hindi niya ako pwedeng kilalanin bilang anak dahil sa gulo ng politika noon. Pero hindi niya ako pinabayaan. Itinago niya ako, pinag-aral, at pinagkatiwalaan ng katotohanan. Hindi ko gustong kunin ang kumpanya. Serena, gusto ko lang protektahan ang kaisa-isang kapatid na mayroon ako. Ikaw, napatigil ang aking mundo. Kapatid, ang lalaking laging nasa tabi ko, ang lalaking handang mamatay para sa akin, ay ang aking kuya. Ang bawat pag-aalaga niya, ang bawat malasakit, ay hindi lamang dahil sa utang na loob, kundi dahil sa dugo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang aking mga luha ay sa wakas ay malayang pumatak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kagalakan na hindi ako nag-iisa. Salamat, kuya, bulong ko. Lumipas ang mga linggo. Ang Serenity Palms ay muling itinatayo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito simbolo ng karangyaan ng iilan. Ito ay magiging isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at panloloko, isang lugar ng paghilom. Binisita ko si Adrian sa kulungan sa huling pagkakataon. Nakita ko siya sa likod ng rehas, luma, payat, at nawala na ang kislap ng kayabangan sa kanyang mga mata. Nang makita niya ako, lumapit siya at sumubok na humawak sa bakal. Serena, patawarin mo ako. Mahal kita, Serena. Tulungan mo akong makalabas dito. Magsisimula tayo ulit. Ang kanyang pagmamakaawa ay tila isang nakakaawang anino ng nakaraan. Tumingin ako sa kanya ng may malamig na katiyakan. Ang Serena na minahal mo, ang Serena na handang magsakripisyo ng lahat para sa iyo.
ay namatay na sa gabing nakita kitang kasama ni Clarice. Ang Serena na nasa harap mo ngayon ay ang babaeng sisiguraduhin na ang katarungan ay mananatiling buhay. Huwag mo nang hintayin ang aking pagbabalik, Adrian. Dahil sa aking mundo, wala nang puwang para sa mga tulad mo. Tinalikuran ko siya ng walang pag-aalinlangan. Sa bawat hakbang ko palabas ng bilangguan, naramdaman ko ang haplos ng hangin sa aking mukha. Malaya na ako. Ang aking dangal ay nabawi ko na. Ang aking pamilya ay buo na. At ang aking kinabukasan ay ako na ang sumusulat. Nang makarating ako sa labas, naroon si Gabriel at Noel. Naghihintay sa akin sa tabi ng isang sasakyan. Nakangiti sila. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Saan tayo pupunta? Tanong ni Noel. Tumingin ako sa malayo. Sa abot tanaw kung saan ang araw ay unti-unting sumisikat. Sa lugar kung saan tayo magsisimula ng tama. Sa lugar kung saan ang bawat pangarap ay hindi na kailangang isakripisyo. Ang simoy ng dagat ay humahalik sa aking mukha, malamig at sariwa. Malayo sa malansang amoy ng usok at kasinungalingan na minsang bumalot sa aking buhay. Sa ibaba ng aming ancestral home na amin nang nabawi at ipinaayos, naririnig ko ang tawanan ni Noel at Gabriel habang naghahanda sila para sa hapunan. Ang tunog ng kanilang mga boses ay tila isang oyayi na nagpapatatag sa aking kalooban. Ate, baba ka na rito, luto na ang espesyal na sinigang ni Kuya Gabriel, ang sigaw ni Noel. Ang kanyang boses ay puno ng sigla at buhay. Napangiti ako, Noel, na ngayon ay matagumpay nang pinatatakbo ang aming logistics business. Ay muling nahanap ang kanyang sigla. At si Gabriel, ang aking kuya, ang aking gabay, ay nananatiling ang matatag na haliging sandigan naming dalawa. Bago ako bumaba, muli kong tiningnan ang isang sulat na dumating kaninang umaga. Galing ito sa aking abogado. Si Adrian ay nasentensyahan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa bigami at pakikipagsabwatan sa mga krimen ni Dante. Si Clarice naman ay kasalukuyang nasa loob ng isang psychiatric facility sa loob ng bilangguan, matapos tuluyang mawala sa katinuan nang malaman niyang wala na siyang kahit isang kakampi sa labas. Tinanong ako ni Rafael kung gusto ko silang bisitahin sa huling pagkakataon. Ang sagot ko ay hindi. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa mga taong sumira sa iyo. Ito ay ang pagbitaw sa bigat na dulot nila upang malaya kang makahakbang pasulong. Ang kanilang parusa ay ang mabuhay sa mundong wala na ang aking presensya, ang aking kabutihan, at ang aking pagmamahal. Iyon ang pinakamasakit na katarungan. Ma'am Serena O, dapat ko na bang tawaging CEO Serena? Ang biro ni Gabriel habang paakyat siya sa balkonahe. Bitbit ang isang baso ng sariwang juice. Kuya, kahit ano, basta huwag lang biktima. Sagot ko habang kinukuha ang baso. Tumingin si Gabriel sa malayo. Sa abot tanaw kung saan ang langit ay naghahalo ang kulay ng kahel at lila. Alam mo, Serena, proud na proud si Don Sergio sa'yo. Hindi mo lang binawi ang kumpanya. Binigyan mo rin ng boses ang mga babaeng akala nila ay wala ng bukas. Ang Villanueva Gabriel Foundation ay punong-puno na ng mga aplikante. Maraming buhay ang nagbabago dahil sa iyo, hindi lang dahil sa akin. Kuya, dahil sa atin. Dahil pinili nating huwag maging abo sa apoy na ginawa nila. Tugon ko, naramdaman ko ang marahang pagtapik ni Gabriel sa aking balikat. Isang tahimik na pagkilala sa lahat ng aming pinagdaanan. Sa loob ng isang taon, natutunan kong ang pag-ibig ay hindi dapat humihingi ng sakripisyo ng sariling dangal. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapalakas, nagpapalaya, at nagbibigay ng puwang upang ikaw ay lumago. Bumaba kami at nagsalo-salo sa hapunan. Sa harap ng mesa, kasama ang aking pamilya, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng katiwasayan. Wala nang kaba sa aking dibdib. Wala nang takot sa bawat pagtunog ng cellphone. At wala nang pag-aalinlangan sa aking sariling halaga. Para sa mga kababaihang nakikinig sa aking kwento, isa lang ang nais kong iwanan sa inyo. Huwag ninyong hayaang ang inyong kabaitan ay maging kahinaan. Ang inyong kakayahang magmahal ay ang inyong pinakamalakas na sandata. Ngunit dapat itong may kasamang talino at paninindigan.
Ang bawat pagtataksil ay isang pagkakataon para sa muling pagsilang. Hindi tayo nilikha upang maging martir sa altar ng kasakiman ng iba. Nilikha tayo upang maging mga reyna ng ating sariling kapalaran. Pumikit ako at tinama ang kapayapaan ng gabi. Ang Serena Villanueva na pinalayas ng may kahihiyan ay matagal nang wala. Ang Serena Villanueva na narito ngayon ay isang babaeng may pilat. May kwento, ngunit may ganap na kalayaan. Tapos na ang gabi ng pagluha. Ang umaga ay akin na.